So bago mag-start, let's declare our covenant verse, Luke 4:18-19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to preach deliverance to the captives and recovering sight to the blind, to set at liberty to them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord. Our God is Jesus. Yan natin. Pangapal na malakas ang Diyos sa mga kapatid. Next slide, ayan. Ayan po. So, bakit ba ang kulit ni Pastor Chris? Bible ng Bible. Hindi po ako ang makulit. Ang makulit po si Lord. Kasi gusto niya ni Lord na ma-maximize natin yung ating, di ba, pagsamba, di ba? Sa Kanya. Kasi minsan sayang po yung, hindi naman sabi ko gawin, sayang po. Para ma-maximize natin, since nandito na kayo, you decided to follow Jesus, sabi na, no turning back. I-maximize natin, sabi na, ito na natin. Sabi nga ng mga magnanakaw bakit ang nanakaw natin, mga kotse ka, mga bangko na. Bakaw na lang si BBM. O hanapin na si Abraham. Para may 10 million tayo, kasi ito na natin. So since tayo, nakailon na tayo, we decided to be a disciple of the J1 City. Ito na natin. So sayang, diba? Sayang. Yeah, so again, next time, ang pag-usapan ko natin dyan, sabi, basahin natin, sabay-sabay, ang Great Commission? Finish the task. Isa pa? Ayan, kayo po ulit sabi niyan. So wala tayong magagawa. So tapusin natin. Huwag kayo matila, hindi pa matatapos ang mundo. Task po, hindi po finish the word. Finish the task. Next slide daw. So we are doing now the kingdom foundation. Kasi last time, we have the kingdom connection. So connected ka lang. Parang sa nabawin ko, parang sa isang sundalo, nakita mo na yung pinaka-kaharian, nakita mo na yung sino yung hari, nakita mo na yung plato, yung grupo mo, nasa mano mo, nakita mo na yung general mo. Ngayon, kailangan, wala kasi yung labanan, hindi pwede yung paso-paso tayo, parang wala tayong alam. Kasi ang mga pana, ang mga sibat, ang mga espada, noon yung panahon, saan nangyayari? Okay pa nung panahon, ng gera. O yung panahon nila King David, tsaka yung ngayon, wala na mga pana, wala na mga sibat. Ano nangyayari ngayon? Machine gun, mga bala, ayan. Meron dito mga sa army, lumilipad ng bala. Hindi ka naman sige ko natin. Ikaw sa Matrix, si Keanu, saka yung mga iwas ng bala, o gano'n. Hindi. Ang matindi nito, yung mga bala na lumilipad, hindi mo nakikita. Kasi we are in the spiritual realm. Kaya pag tinaman ka na, wala mo. Tinaman, ganito yung sasawa. Tinaman ulit. Sipay na lang mo. Wala na. Ayun kasi po, pag tinaman din, so tinatama sa kanya. Bomba, sumabot siya di napatay ka. Ganun po, kaya dapat tayo, alam natin ang foundation. Para kung saan dumatay yung mga hindi mo nakikita, meron ka, para sa Israel, sa inyo, di ba? Sa Qatar, meron kayo dome. Sabi niyo dome. Dome. Hindi pa yung dome milim. Dome po, dome. Iba dome milim mabuhay. Dome po. Para protection. So, pag may dumatay ang mga missiles, lumalabas yung mga counter. Parang New Year. Ganon din po mangyayari pag meron tayo kingdom foundation. Preparing Christ disciple through God's words, the foundation faith. Next slide. Ayan. Ito po, nakatuwa po, kaya pinakita ko ito. Meron yung isang pastor daw, nag-preach siya, speaker siya sa isang church. Ngayon nag-speak siya, sinabi, labas sa mga Bible, ang umatin, anniversary ko, 400. Ang umatin. Kami nilang Bible, 30 na. Pero ang pangalan ng church nila ay Bible Believers Church. Nakalagay, parang yung iba na, di ba? Nakalagay na. So, dapat talaga, lahat tayo may Bible. Kaya pinupush ko talaga yan. Sabi ko, kailangan natin may Bible. So, okay lang minsan na tawag ko na may times na hindi kayo makadalo, minsan makalit, minsan meron kayong times na hindi kayo magbigay, pero huwag niyo kalimutan
Kung sakaling binigay sa inyo, pinaghirapan nyo kasi may binigay naman ng Bible dito. Sabi ko, magtrabaho ka, magtrabaho yung Bible. So, kasi pag libre, lumalabas, parang, libre na lang yung kaligtasan eh, grace. Ang dami lang gusto mo libre. So, dapat, yung Bible natin, binili natin, sakali. Ito sa akin, binili ko sa Shopee. Okay, hindi ako model ng Shopee, si Alden ko, hindi ko si Alden. So, parang 350 yata. And nag-buy one take on ako, naging nalalagay 600 na lang nakalisto. O dalawa din namin sa Tagalog siya. Okay, so next slide. May week 1, ang goal natin ngayon is back to the Bible. Sabi niyo, back to the Bible. Yeah, so sabi dito next slide. The goal, basahin natin, ang goal natin is all believers will become strong disciples with strong passion in seeking God's will through His Word by doing daily. Nabasa na ito. Tayo ka ba dyan? Na? Peggy? Ito ba? Ay, okay. So, dapat asa ko. Next time. Okay, so, ang baba na. Devotion na natin. Ubos. Paubos na natin. Kaya, so meaning goal natin, dapat lahat dito. Sino gusto maging malakas? Kung malapak mo gusto maging malakas? Palapak. Ayaw yung malakas? Kapag ibang tao yan, hindi malakas amoy. Malakas kay Lord. Gusto mo yung kay Lord. Malakas na passion of seeking God's will through the doing daily devotion. Next slide. And church. Again, panoorin mo, yung pumalakpak, yung nagsasabi na gusto pa nila makilala si Kristo. Pumalakpak ng malakas. How to know Jesus more? Ayun. Sige, ilabas mo. Ayan. Dahil na talaga ako, church, wala iba. Diba? Kaya nga diba sabi nga ni yung mga iba sa atin, ay magkaroon. Ano ba kailangan ito? Ako, sinasabi ko sa inyo, na Bible talaga. Basic po yan, nandiyan na po lahat. Diba sabi nga sa John 1, mo sa Word, the Word was God. Ano na lahat? So, kung gusto mo na explore, kailangan yung Bible. Parang sandakan natin yan. So, paano kapapunta sa isang labanan, ang dala mo tinidor kasi kumakain ng pansit. Dala mo tinidor, hindi po pwede. Kailangan dala mong Bible. Alam mo ba ang Bible? Ito po ay espada. Ito po ay sword of the Spirit. Pinag-usapan natin kanina, di ba? Tayo po ay nasa labanan ng Espiritu. So, meaning kailangan meron kang sandakan, hindi pwede tinidor. Fourth of the wala pong ganun. So, kailangan talaga sword of the Spirit, Bible. So, yan. Gusto lang. So, next slide. Okay, basa tayo. Sabi ko, okay, magbabasa ko yung mga nagsipili po ngayong umaga para mas lalo rin. Sa John 20, verse 31, but this, so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. Diba? Gusto nyo magkaroon ng maging malakas na. Paano tayo maging malakas? Paano tayo maging updated kung wala tayong source? So kailangan may source tayo. Kailangan meron tayong basis. Ako po noon, sa mga bago ko ay iba kasi saan kumuha ng mga basis. Diba yung mga latest, mga tago mga chimachis, basis, diba? Sa online, social media. Ako po ay matagal na umalis sa Facebook nung May pa. May, June, July, August, September, October, November, December, January. So 9 months. Niyayabang na yan. Hindi dahil sasabi ko lang siya kasi nga napagod na ba ako. Kapoy sa... Hindi ko naman nakita yung dulo. Ilayin ng gabi. Ilayin ng 30. Tuloy na si Marman. Kalot ka na. Hindi pa natapos. Ano na? Hindi natapos. Kailangan sa internet namin. Meron kami. Ang linya ko, naka-globe ako. Ang linya namin sa bayan, LDT. Nai-converse pa kami. Kaya cellphone ko, kung daw wala na basic na lumilip pa kayo. Hindi. Tayo ka ng mga na. Nahuwi na kaya yung inamagalos sa Antipolo. Hindi pa rin nahuli. Ken ang pangalan, Ken. Di ba Ken ang pangalan ng Malaya sa Antipolo? Yung sa Boso-Boso. Di ba? Cashier. Napulit ako. Inabot ako alas 5 yata. Alas
matulog na ako, kaya simag na, Mel? Gigising ako ng anak ko, meron ako na mag-play na. So, nakuha ito, nagkalit ako sa sarili ko. Sabi ko, hindi ko kasalanan ng Facebook. Kasalanan mo, kasi hindi ako. So ako para makaiwas ako, ginawa ko, hindi na ako nag-Facebook. Messenger na lang, ginawa ko, Facebook na lang, Facebook. Sabi sa'yo, Facebook. Kasi nandito ko ang kapayapaan. So pag ikaw ay marami kang problema sa buhay, yung iba kasi may problema sa buhay, ang gusto ng peace, rest in peace. Hindi mo ganun. Pag kailangan mo ng kapayapaan ng peace, pupunta ka lang talaga kay Lord. At walang ibang way na, walang ibang lugar, walang ibang kung sino ang magbigay ng kapayapaan greatly kundi sa Bible. Anong gawin mo pag yung paglulupasay? Ano ka, magkaroon ka, parang buluwa ka, paluhod, at gawin mo lang ang mga dasal. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, wala ka nito. Sayang. Hindi siya ma-maximize. Hindi siya todo. Di ba parang kotse, meron kang BMW, pero kang 30 lang. Ayaw mo overtake. Sabi nila, ano ba? Itodo mo, sagad mo. So, paano mo isasagad? Sagad, sa Ginoo. Pag wala kang Bible. Again, so, pasensya na, medyo magulit na yung lagi, please. Okay na magulit. Kaysa yung walang ginagawa sa bandang ulit. Sinabi ko sa'yo. Sinabi ko sa'yo. Kung bilangin niyo ang Bible, meron dyan mag-store sheet, siguro lapas ng 100 pesos sa ng Bible. Sabi, Bible. Kasi importante pa rin talaga. Amen? Di ba kasi, dito mo makikita ang kailangan mo gawin, ano ba nangyari? Kasi, paano ka magpapatuloy ito? Maniwala, magtiwala, magantay, lumapit, kung hindi mo nakita yung mga sulat. Saan ba mga sulat yan? Minsan meron sa Facebook, minsan meron sa social media, pero minsan kinuquote lang yun. Okay, nandun ka sa hindi naman meron grabe ito. I think, sa lahat ng mga bukso, meron ito. Baka sa butika. So, gamot dito, di ba? Tambal sa mga napabaliw. Ayan, so, next slide. Ayan, di ba? Sabi ko, ang ating Bible ay manual of life. Sabi yung manual. Manual, meaning manual means maker's mind. So, sino bang maker natin? Ang Ginoo. Si Jesus, di ba? Holy Spirit, God the Father. So, kung gusto mo malaman kung ano nasa isip ni Lord, anong plano sa'yo, anong pwede mangyari sa'yo, anong dapat mong gawin, ano ba hindi mo dapat gawin, walang iba kundi sa kundi sa Biblia. Sabi sa Biblia. Yeah, so, hindi, okay lang naman siya kung Bisaya na rin ako, kaya lang nag-practice na rin ako. Bisaya rin check, di ba? Bisaya rin check, bistek. Ayan, so, next slide. Ayan, basahin natin, John 17:17. Make them holy by your truth, teach them your word, which is truth. Diba? Ang word po ay salita. Pulong ng Diyos. Tama, pulong. Lagi sabi mo, pulong. Ano pala yung anak ni Digong? Pulong. Pulong ng Diyos. Pulong ng Ginoo. Diba? Salita ng Ginoo. Maraming word dyan, pero isa lang ang meaning yan. Si Ginoo yan, si Jesus yan. Wala ka ibang gagawin para tayo may holy. Mga kapatid, ang holy ay hindi naman yung yan, parang nakutin. Tapos, pagkain ka, hindi ka kumakain ng baboy. Hindi po. Ang holy means striving to be holy. Ang holy sa righteousness, magkatabihan. So pag ikaw ay righteous, sa mga bago, sabi ano ba, Daddy Chris, ang Tagalog ng righteous? Right. Tama. Choose. Pili. Dapat tamang pili lagi mo. At sino bang laging tama? Di ba si Lord? Di ba ganyan lagi? Sige, sa dali, dapat laging tamang pili mo para ikaw maging holy. Para hindi ka mahuli. Hindi ka rin mahuli. Mahuli na kalaban, nagawa. Kasi pag hindi ka mahuli ka ng nagawa. Ano yung gusto nyo? Holy o holy? So, holy tayo. Hindi naman corny kung may holy.
4 naman din tayo mga bata. 4 naman maging holy. Walang sigarilyo, di ako makapakinom, di ako makapanood ng email sa internet. Okay lang naman. Ano ba mas corny? Tuloy-tuloy ko buhay na walang sakit. Bandang huli, sigurado yan. Marami ako ako po ay 50 years old ako. Mag-50 na po ako sa November. Okay, mawala. 50th birthday ko. At invitahan kayo lahat. Kaya pag yung manood, doon po tayo sa Golden Mactan. Ayun pa, maganda doon. Ano? Mactan na? Mactan Grand Golden Hotel. Lahat po na nandito, tsaka na invite ko yun. November 29 po. Mark the day. Sabi mo, hindi ko nag-scare. Ako po ay, sinabi ko kayo magtiwala sa tao, sa Diyos. Pero ako po kadalasan, kung pag ako nagsabi, ginagawa ko ng paraan. Hindi naman ako nagbalot ng bangko. Basta, gagawa ko ng paraan yan, sa mabuting paraan. So yan, diba? So, yung mga kasabayan ko po, ng mga hindi tumigil sa, hindi na masama maligarilyo, hindi na masama mag-inom, hindi tumigil, masama magsabu. Kasi pag nahuli ka, tulog ka. Pero bisyo ka yan, hindi na masama magsugal. Ilan ba ng mga kaibigan ko? Si Eselito, si Abe, si Benji, 3, 4 sila na. 4 ako sila. At nalulungkot ko ako, hindi sila nagdala kay Lord. Pero yung iba doon sa kanila, ako nagdala sa kanila. Sa kalaban ni Lord. Nagdala sila sa Yawa. Pero hindi ko sila nagdala kay Yahweh. Nalulungkot ako, pero walang magawa. I tried. I did my best. So hindi naman pwede ko sila magpagtutukan. Ayaw naman nila. So 4 na po namamatay ng mga kabatch ko. Dahil sa tissue. Yung isa, gumaling na sa cancer, bumalik. Isa naman, gumaling na sa kidney, bumalik. Isa naman, gumaling na sa panloob, nagkakahuli, binamulot. So, sa bandang ulit ka, sige ka. Okay, sana, yung dito ako may dalawang kaluluwa, hindi ako ng 2,000. Jay, dalawa mo? Wala, diba? Isa lang eh. Kala ko may dalawang kaluluwa, hindi ako ng 1,000. Dito. Parang, meron yata, basta sa summer na. Kasi kung dalawa lang kayong kaluluwa, okay lang. Okay lang, may unang buhay mo, unang kaluluwa mo, magpakasasa ka. Bishop yun, diba? Billion years old. Diba? Kaso isa lang. Kaya nga nandito po, ang J1 Church, nandito po, si Pastor Chris, Daniel, Edwin Noma, si Bishop Art, nandito po natin mga teaching para ipagpilitan sa inyo, sa mga pukote nyo, na ito yung tama, kasi na ito po ay napatunayan, sabi na napatunayan. Sabi niya, napatunayan na po ito, marami na po naayos sa buhay. Pati ko sa akin, ako po dati, hindi ko nagbabasa ng Bible. Misibor na rin ako. Nalagay ko sa ako, nagbabasa ako, pero hindi ako nagsusulat. Mga ipagdala na yan. Nung high school ako, tsaka nung college, meron ako mga angels. Kasi, ano tayo, nag-basketball, di ba? Sila dito nag-basketball ka ba yan? Nag-basketball ka, no? Bukang ano eh. Di ba, nag-basketball ka, nag-basketball ka, di ba? Kaya isura mo, baka marami ka chismon. Sige pa yan, hindi may proper player ka rin. So, ilan na tayo? 8. Dalawa na lang po yan. 10, makapag-5 na tayo. Kasi nagbibilang kami ng mga player. Sabi ko, kaya ako makapag-5. Gusto kasi kalaro ko, ano lang. Kasi ano na ako, retire na ako eh. Kasi pag nakalaro ko ng mga palaban, baka labas yung dati kong laro. Yan ako natin, para sa upfield ako, nananakit ako. Oo, talagang nilipag ka naman ayaw. Pag umaga ka, talagang tatasi ka. Talagang may kalalatin ka. O kaya nga, so, meron ako mga taga-sulat. Noong high school, libre yan mga babae. Buboy pa ka buboy. Hindi pa sulat ko kasi buboy ka. Kasi na taga-sulat sa mga lecture. Noong college, engineering ako, kung yung lalaki na sa saka hindi na mga player, may taga-sulat ko rin ako. Sa mga taga-drawing ako, mga graphic. Binabayaro ko sila. 100 isang graph. Kaya yung mga taga-sulat. Pero since hindi na kailangan, gusto kong mag-maximize ka. So, ginagawa ko. So, ito tayo. And 2 ways to develop strong spiritual discipline. Number 1, yan. So, kaya basahin natin. Number 1. Have a personal Bible first. So, when you say personal, hindi sharing yan. Hindi ko yan pagkain na good for 3, good for 4. Kumbulin. Kaya talaga sa iyo.
Kaya nga dito, tuwa ako, meron ko dalawa dito na disciple, isa, binigyan ko kasi nga, magkatrabaho ko sa naman. Sabi ko, pinahiram ko muna. Ngayon, kung siya binigyan yun, pwede hulog-hulog sa akin. 4 gifts, 3 gifts. Isa sa umaga, sa tanay, wala na. 3 gifts, hindi mo hulugan, 4 gifts. Patawad. Pero, okay lang yun. So, pwede namin church, ang Bible natin, personal. Sino dito may mga diary? Dati lang, di ba? Cellphone. Ano may cellphone dito? Walang cellphone. Sino dito may mga cellphone? Nasa kamay yung mga may cellphone. Nasa kamay. Di ba natin meron? Nai-share ba kayo cellphone? Hindi, di ba? Hindi mo kasi Macbeth. Ano ko may cellphone? Kung hindi ko sa kanya. Hindi namin natin ngayon. Cellphone ni Macbeth yan, yung pang-line. Kasi, wala masyadong ano yan naman. Kumbaga, nagamit niya sa palagay na lang natin yung record para i-record. Okay, so balik tayo. So, kailangan personal, yun din po yun. Kasi may mga times na kailangan mo yung Bible. Kung hindi sa'yo, baka na sa'yo lang. Kailangan na. So, meron naman akong Bible sa cellphone. Lagi. Nag-local ako cellphone. Alam mo naman ang gawa. Grabe yung bumanat ka sabay-sabay. Sabay-sabay yan. Yung isa ko nag-cellphone, baligay siya ngayon. Medyo kulang yung kanyang marami yung mga pinagaya. Kasi nga, nag-short yung mga Pinas. Kaya, so, ilan na konti. Ayan, so, nangyari, kung kailan yung kailangan na magkaroon ng maayos na computer. Nasira ka yung computer. So, hindi siya makakala siya. Ano siya, nag-work sa IT. So, parang ano siya, parang, BPO? BPO. Lagyan ng Lord. Ang BPO, business class. Ano yun, sa licensing sa mga munisipyo. So, kung malakas na internet, marami siya na po mga price, mga bayad. Kung kailangan na, nasira yung kanyang computer. Sabi niya, pag-umus sabi. Sabi ko, huwag ka maglala ano yan, calm before the storm. Storm ng pagpapala, storm ng mga lubos-lubos, storm ng mga provision ni Lord sa buhay natin. Ganun talaga, minsan na yung mga pagsubok yan. Pero pag pagsubok, hindi mo kasama si Lord, mahirapan. Kaya kailangan mo talaga ng Bible. Kasi ito ang sino dito nakita na kay Lord? Bibigyan ko rin ng 1,000. Nakita na si Lord ba? Hindi sa maligilip ha? Hindi mo napanood sa chosen. Sino nakita kay Lord? O sino dito gusto mo kayo si Lord? Ayun ko! Kayo naman. Ayun yun Kasi ito po, para makita si Lord, dito mo siya nakikita. Kaya pag dala mo ang Bible, kasama mo na si Lord. Hindi mo na kailangan pumunta kung saan-saan. May Bible ka lang ito kasi medyo malaki lang. Ngayon, siyempre, kung wala kang kotse, meron. Mabigat na ito. Ang carry mo po is 7 kilos. Kung tinimbang ko, 8 kilos ka. Buti na lang, hindi ako nabusya ko. Sabi ko, lagi ako confident ako, sabi ko, subukan yung timbangin na, dahil mas yung Bible talaga. Mag-preach ako doon. Sabi, sino. Kaya, may 1 kilo ko ito, mabigat. Meron maliit na Bible. Pero yan, sa yung Bible mo, yan, kas-matas na. Diba, ganyan? Tagalog English na. New Testament mo na, kasi nga, siyempre, basta yung Bible ka. Basta Bible, Genesis to Revelation. So, una, have a personal Bible first. And the next time, ayan. Ulitin natin. Baka nakalimutan natin. Ano yung sabihin ng Bible? Kaya magsabi, best instruction before leaving earth. Marami po instruction. May instruction si nanay kanina ng pag-urog, bago umalis, hugasan mo pinggan. May instruction ng teacher na gumawa ng assignment para bukas. Nagawa nila ba? Mga estudyante, mga assignment? Kumatawin mo iba. May instruction naman. Nung kami nasa Riego, sa Kambang Diwa, sabi sa amin ng aming pinakain doon, pagkagising ito agad.
ang mga unan sa kumot. Kasi kung hindi, mag-push up ka. So, iba't ibang klase ng instruction. Meron iba't ibang klase ng reward at parusa. Pero sabi, ano yung pinaka-best instruction? Ay, Bible. Andyan na kasi lahat. Andyan yung parusa. Diba? Andyan yung bawal. Andyan yung 10 commandments eh. Diba? Inisa natin. Alam mo ba? Alam mo na yung ika-aning kabutos. Yung palabas ni Sunshine. Ika-aning ba yung palabas ni Sunshine? Tsaka ni Kaki. Yung porka ng mga namin niya. Tama mo yun? Ikaw ba doon? Hindi ko kasi mahal. Ika-aning. Aning kabutos. Nagaman ko yun. Si Georgia? Si Georgia, di ba? Nakala ko si Georgia eh. Nakala yun, ika-aning kabutos. Si Georgia, di ba? Pinabangan sa bus. Si Gabi, tsaka si Rome. Nakalimutan pa kayo sa Sanchez. Basta di ba makalimutan si Rome, tsaka si Georgia. Si Georgia, basta yung pagkabila. So yun po, andun lahat. Andun din po nakalagay yung mga verse na kailangan natin kung bakit isang tao yung mayaman, bakit isang tao kumakalino, bakit isang tao nag-aalito, ganyan. Ano ba dyan? Ano ba ang puso ni Lord? Ayan. Sige lang. Wait lang sila. Ako lang kakandal. Ano sila? 1 minute. Ayan, kunti ko yung natin. Yung ating naghanap na balik. In Jesus' name. Ano ba siya ito? 10 years ay pa natin. Ayan, diba? Ano na, mababagitin natin. Ayan, so, okay, so, wala na ibang instruction, pinaka-the best, ano ba, ang design the best? Tayo? Tayo ba? Tayo na rin, ha? Pinaka? Pinaka-maayo. Wala na ibang pinaka-maayo na instruction, kundi sa Bible na ako matatagpuan. Next slide. Again, inuulit ko ni Lord, first, bring back the Bible. Try nila. Wala mawala eh. Subukan nyo, huwag naman yung Bible na mali, yung para sa mga kasal, yung ganyan, kaya ano pa ng microscope, kaya ano lang mag-diba yung Bible na mag-legion, di ba? Yung blue, pwede na yun. Basta may Bible kayo, okay na yan. Pero eventually, siya na kayo magpalit. Parang cellphone na yan, mas wala akong cellphone. Yung walang screen, yung pwede ka sa cellphone na yung parang Huawei, yung nadala yun sa mga kapatid ko sa Baguio, pinasok sila ng mga magnakaw, niloban sila, lahat kinuha, laptop, cellphone, naiwan yung cellphone na iba, inayaman na ako magnakaw, yung inayaman, pero importante kasi may connection yun. So, ganun din ang Bible, para connected ka. So, okay ba Ryan? Okay ba? Baka hindi ko bumalik sa Bible. Grabe naman, dahil sa Bible na. Gawin nyo, pray nyo. Siguro, bigyan nyo si Lord ng mga 3-4 months. May gagawin si Lord sa buhay mo. Amen? Niwala kayo? Walang pala sabi na naniwala? Oo! Hindi naman in-invento. Alam mo lang kasi importante pa eh. Hindi ko na-invento, hindi ko ito pauso. Ano yung pauso ito? Sa langit na. Di ba si Jesus, yung Bible sa next slide? Di ba? Sabi na Holy Bible, hindi po Holy iPhone. Next slide. Yung mga churches, tinakas nila ang Bible. Ba't na tinakas? Kasi si Lord yung tinakas. Diba? Kasi diba, ano naman tinakas eh?
So next slide, kaya tingnan nyo, yung mga bata, paano pa kayo yung bata? So, yung mga bata po sa mga ibang churches, si Matmat po ay binigyan ko ng Bible. O, sana nga dumating na. Nasa-order ko na sa Shopee. So, kung sinigay sa Shopee, pati yung gagawin natin. Ayan, mga bata, next slide. Ayan, so naman, tayo ng pandemic. Wala nang kita-kita, pero yung Bible nila, dala pa rin. And then, next slide. Ayan. 17 Corinthians 17, God used it to prepare and equip His people to do every good work. So, kung wala tayong Bible, paano tayo maghahanda? Paano tayo equip, paano bibigyan ng mga armas? Di ba? Equip parang, ito. Kung walang speaker, walang projector, walang mic, pwede naman, mapagawa niya. Pero magsigawan tayo. Di ba? Tsaka, hindi ko magiging sa naman, magiging paper. Nag-aawak si Gabri, nag-aawak si Edith, nag-aawak si Gabri, isa balik ba sila? Next time. Hindi mo maayo yun. Dahil tayo, ay may equipment, maganda. Ang ating gawa ay maayo. Kaya gano'n din tayo, kung may Bible tayo, may equipment, sabihin niya equipment. Ayan, equipment ko. Para magawa natin sa mga KKK natin, sa ating kapamilya, sa ating kaibigan, maging sa inyong mga kaaway. Masabi mo dati, alam mo bakit kaya mo ba ng mabuting kaaway? Kung sabi ng Diyos? Kasi kung nagawa mo na mabuti yan, kung may utang sa iyo, magbabayad sa iyo. Kasi talaga sa Bible, magbayad ko yung utang. Talaga sa Bible. Sabi ko sa Bible, utang, di ba? Tama ba? Sa iyo ano? Di ba? Nakalagay mo sa Bible, huwag kang magpaputang. Bigyan mo na lang. Kung may naman kasi ng 5,000, bigyan mo na ng 500. 10%. Parang hindi ka na problema, hindi na rin siya problema. Kasi magaling ko mga tao, pag langutang ang bayay, umuulan yun. Pero naman ang pagkakamari, na-short naman, na-short. Ngayon din siya short, long na, nakakalimutan ka, long hair ka. Nagpunta sa salon, hindi na nagbayad ang utang. Tapos pag magbabayad na, pag isinasya, pag hindi, kapag mabuti na, wala nito. Kaya kung may isa ka naman, may utang ako, wala utang sa mga bang. Kaya ako kayo may negosyo. Kung ikaw walang negosyo, huwag ka mga mag-negosyo ka muna. Kasi, paano mabayaran? Wala ka trabaho, wala ka negosyo. Huwag ka mga utang. Kaya, batid ako ako sa utang. Okay, next slide. Ayan po, again, a true disciple must have their Bible, dadala ko Bible, notebook, and a pen. Kasi sayang ang notebook kung wala ang pen. Yung mga iba sa notes, okay din naman sa notes, walang problema. Pero kasi mas maganda yung old school as well. Kasi minsan may mga kahit na yun, di ba tama doon sa iPad? May baso, nagloba. Dahil sa iPad mo, yung sa notes mo, ang dami ba naman. Ay, ito naman, di ba? Hindi naman natin, pero magkakaroon kasi alam mo kung bakit. Kasi pag narinig mo, nakita mo, narinig mo, dalawa. Sinulat mo, tatlo. Di ba kaya ba yung sila? Binabasa natin. Parang apat. Ewan ko nila kung makalimutan mo yan. Kaya yung mga may utang sa'yo, sulat. Para hindi mo makalimutan yung pangalan nila. Sinutog ka, alam mo pa yung may utang sa'yo. Ang dahil utang may usapan natin. Ayan, so, again, kaya po, huwag ko kayo next time. Magalit na ito yan. So, 2 ways to develop spiritual discipline. Ano kanina? Happy. So, sa pagkakalawa, develop a spiritual habit. Sabihin mo, spiritual habit. Ayan. Ang minutes mo. Di ba ulit? So, tayo talaga. Parang wala spirit na yan. So, kailangan may habit tayo. Sino dito ang nag-crush araw-araw? Kasama yan. Baka hindi mo kasama yan. Ayan. Doing a good brush, yung mga, training siya din, no? Wala mo, may pagdaligan na ako, magkas kumain, Tapos kumain. Tapos sagay, mamaya, bilang may duman na po sa, nagmula ka, brush mo, babawa, sa tingin mo. Di ba? So, technically, doing a good brush sa habit, we call that daily habit kasi ginagawa mo siya. Kasi hindi ka makalabas, hindi ka mag-brush, ba?
Buti nga ngayon ng pandemic, may face mask. Naka-face mask ka, okay na. Hindi mo na ma-aware mo. Pero, since wala mo din, kung di na mag-brush, one face mask ka. Yes po, ano kailangan pag ikaw ng Shopee. Kasi nga, nakalimutan mo mag-brush, okay lang. Pag naka-face mask ka, may sakit, okay lang. Kasi, kung sa mga gym. So, yun. So, ganoon din po sa aking spiritual. Kailangan, parang habit, all siya. Yung parang hindi ka pwede gawa sa bahay, hindi ka mag-almusal, hindi ka mag-tulog, pag hindi mo nagawa. Parang mag-brush ka lang. Mag-brush, minsan, hindi ba yung makatulog pag hindi mag-brush, hindi ba lang kung bakit. Meron ko lang ako sa akin sa magtulog mo. Okay lang na may asawa, yun, kung wala asawa, akala kinabukasan na, mag-brush na ulit. Next slide. Ayan, again, ito na church, ito na po yung pinaka-report natin. Marami na po natapos. 11 na. Wala tayong grouping yan, so next yung grouping. So, basahin ulit yung mga toothbrush. Joshua 1:8. Ready? Read your Bible. Teka. Well. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Ayan, church. Ang Bible po nagsabi na ano sabi? Paminsan-minsan, parang kata, paminsan-minsan, naalala ang pulong Diyos. So, hindi. Sabi, continually. Meditate. Meaning, basahin mo, paggulay-gulayan mo, isipin mo, ano ba nangyari, ano niya. Day and night. Hindi po day or night. Day to night. Day and night. Sa umaga, sa gabi. Sa buntag at sa gabi. Sa buntag. So you will be sure to obey everything written. Para sure ka. Sure ka. Only then you will, sabi niya, prosper and succeed in all you do. Sino gusto ng prosperity? Kasi naman. Yung mga gusto ng success, sa malakas. Malakas. Wala naman. Sa Bible. Diba? Okay, Lord. Next slide. Ayan po tayo. Ayan again, diba? Ito naman, sabi, inulit sa Psalms. Psalms 1 verse 2 to 3. Basahin ulit. But they delight. They are like trees planted along the river bank, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Sinigurado na. Sinulat ulit. Sabi, day or night ba? Day and night. Wala pong option. Ayan, para tayo ay magkaroon maging mabunga. Iba kasi nasobrahan yung bunga nga. Bunga lang, wala na nga. Bunga. Iba malapon, bunga nga sa umaga, bunga nga sa gabi. Sabi naman na sa, ano ba? Wala pa yung buhay ito. Makalis ka na sa inferno. Lumayas ka na dito. O hindi mo din yung bunga rin. Dahil sa bunga nga lang, bunga. Diba? Kaya para tayo magawa ng bunga, bawat season, kaya season, hindi yung season natin ha. Minsan may season na talagang hindi pa binibigay yun. So dapat sumabay ka doon. So may mga season tayo, malalaman sa mga sunod yan. Para tayo ay maging prosper, hindi ba sabi? Never wither. Alam mo, wither, dugyot, malalanta. Sabi mo sa kaliwang kanan mo, dugyot daw, dugyot. Sabi mo sa kaliwa, sabi mo sa kanan, dugyot daw. So, wala dito niyan. Oo. Ayan, so next slide. Ayan. Ano ito kailangan gawin? So again, daily, devotional, read, write, and share. Ayan. So, marami po naglalaro sa akin. Kasi marami, ano ba yung ginagawa ko? Bakit ibang klase na? Ayan na po yun. So again, kailangan read, basa, sulat, at share. Next slide. Ayan. Ito yung mga steps. How to do the DDRWS. So, okay na po kung medyo mabilis, ilan lang yung ready for GC natin. O baka sabihin nyo, si Pastor Chris, mabilis magsalita.
Binabagalan ko naman eh. Kasi may bayad ko kasi dito. Oras natin hanggang 1 p.m. So 9 p.m. Umaga pa na, 11 pa lang. Ayan, so number 1, kailangan mo determine ka to increase your discipline. Una-una kailangan determinado ka. Diba parang sino ito mga, pasensya ka na, brother, kasi ikaw yung pinaka-guwapo sa ano eh. Sa ano. Okay lang muna mga boys ha. Siya muna yung ako si Kuya Franz na ha. Kasi, bago pa lang ako. Siya muna ako. Ha? Ikaw kasi, ikaw brother Franz, nililigawan mo siya. Si Sven. O si ikaw ba? O diba? Ganyan dapat. Tama mo siya eh. Si Pepe. Next. Si Jesse William. Dito ba sa kanan? Next naman sa kaliwa. Dapat talaga, determine ka. Kasi anong determine mo? To increase your discipline. Kasi ano ba yung discipline? Yung discipline will bring us to the next level. Sabi ko alam, take your 10 a.m. challenge. Ano po yun? So dapat, okay, baka wala ba sa next slide? Wala. Yung 10 a.m. Next slide mga naman. Kasi balik. Okay, slide. Kasi 10 a.m. Dapat bago mag 10 a.m. nabasa mo yung Bible. Yung mga iba kasi, pag-uwi sa pag-ibig, tinitry ko. Yung palo sa akin. Uy, dami kayo yun. Kaya naman mga pala, kung marami nagpalo sa'yo, matakot ako, ikaw ay pinalo. Pinalo ni Lord kasi umaga pa lang, hindi ka pa nag-brush. Cellphone na gano'n mo, ibig sa mag-take. So dapat, bago mag-10 a.m., bago ka kumain, bago sa bahay, nabasa na nagawa ko ng devotion. And then, bago ka matulog, 10 p.m. Kung may baka sa mga matulog. Pero bago ka matulog, dapat bago mag 10 a.m. sa 10 a.m. nabasa mo na yun. Number 3, set specific time. Kailangan mag-set ka ng oras. Kung yung, ano ka lang, yung trip mo lang, gusto mo lang. Huwag random. So, may iba talaga, tulad ako, bibiyahe ko minsan. Meron kong labas ng Bible sa aeroplano na kaya airport, baka mamaya sabihin nila, grabe naman ito, yabang naman, dito ba nagawa hindi. So may ibang mga times na ibang oras, kung ginagawa ko dito sa bahay, nilagyan ng tubig sa sa mga tubig, dalawa, para disipa ako kayo, magkakakulang malakas, para magawa ko yung pag-gabi. So umaga, hindi naman kailangan lagi sa umaga. Kung ikaw ay call center, di ba? Magawa, nag-out ka, 7 a.m. Ano naman, bago ka ma-evolve sa kanya. So, kung isip mo, pwede na, ano siya, different, kanya-kanya, may mga, yun. And then, una-una, kailangan, mag-pray ka muna. Ang prayer again, sa match yan, hindi naman kailangan maka. Prayer ka lang, nasa mga ganyan, sa Lord, Lord, so, huwag mo na pa muna ng 30 minutes yung prayer mo. So, kaya mga 2 minutes dito sa prayer ka, thanksgiving and then pag-sabsol. Para huwi ka ng Holy Spirit para sa mga Holy Spirit. And then, number 5, have a special notebook for your journal. Picture and share first to your life Bible. Ito notebook. So, mamaya kung uwi nyo, kaya kakakla yung notebook ko. Kung ano, yung mga walang pag-ilapit sa akin, pag-pray mo kayo, pag-pray. Hindi, yung mga walang pag-ilapit sa akin, bibigyan mo yung pang-bili. Magsabi na kayo. Bigay ko yung mamaya. Magkano bigay ka kayo? Muna ka kayo, yung barato, 20 pesos na yung tayo. Paano sa akin? Okay, so yan, yung mga estudyante, magkano ka kayo? Magkano kayo yung book? 20? O 20 pesos. So pag isang dalahan na yan, mamaya. So yung isang dalahan, nakaapat. Okay. So next slide. Di ba, pag na-pitch na, so lang mo na, i-share mo sa iyo na wala kayo mag-share, kundi sa akin lang muna. Okay, magbibigay ng mga picture. Ako lang pakita ng may picture. Pero yung mga journal nyo, na may mga sulat, yung sulat ko, pang doktor, di ba? Ang nakakaitin nila yung mga natalino. O, di ba kaya mga nakabasa yan, mga matalino lang. Kaya yung mga Pilipino, kaya sabi, hindi daw. Para masabi, matalino din siya. So, doktor yan. So, ito, pag nagawa nyo na yan, nagawa nyo na yan, pipicture nila, pagdala nyo sa akin lang. Sa mga lalaki, sa mga lalaki, kay Mami March. And then after nun, pag-reserve na, ilipat mo siya ngayon sa cellphone. Para mag-share,
your daily devotion to empower and encourage someone. PM lang po. Huwag kayo mag-send sa group chat. Ako lang nag-send ko na kasi nga para mag-encourage kayo. Pero simula ngayon, hindi na ako magpapadala sa GC natin kasi daratabunan na. Minsan may mga importante mga announcement para sa worship team. So, PM lang po. Di ba pwede mag-send ng ano? Kasi nga, bakit PM? Kasi minsan may mga times gusto mag-react ka, di ba? Minsan mga gusto mag-react, nahihiya mo pala kasi hanapin pa, paano mag-reply, diba hanapin ka pa, simulan sa ito. Pero pag PM, hindi, private message. Masabi, hapon lang. Sabi ni Pastor Chris, PM lang, hapon lang ako madala. PM po, hindi po post-grade dyan. Post-grade diba? Post-grade dyan. Hindi sila PM, parang ganyan lang. So, parang mamaya, so PM, personal message. Pwede sa text, di ba, ano ngayon, di ba, aling text ngayon, pwede sa chat, o pwede Viber, pwede, so ako sa messenger. So and then, yung mentor sa life guide, kaya pinapadala, para monitoring, para ma-check ko. Para saan? Kasi nga parang pag napansin mo yan, parang may meron sa dito na bago ka lang, hindi na bagay na pangalan, medyo nakalimot siya. Hindi rin mo padala sa akin sila. Papaalala na. Ngayon, pag wala kayo nagawa, hindi ko naalala. Ako naman paalala. Dati kasi hindi ko paalala sa akin. Joke lang. Si Lord ko na paalala sa akin. So, para ma-monitor kayo. Kasi para mag-guide kayo. Kasi nga ako, din guide sa akin. Sabi sa, parang wala ka gagawin yun. Hindi, mag-devotion ako, diba? So, para may nagpaalala. So, same level, padala nyo, yung mga chat naman, sa mga same level, mga brother, sister nyo, tapos padala nyo sa mga under your care. Mga under your care, mga nakala kayo, sa worship team, tapos iba naman sa mga non-believers. Ano yung non-believer? Hindi yung isa naniwala. Hindi naman kasi, mga non-believer, yung hindi pa nag-church, yung mga busy pa sa mundo. Yung mga may Diyos sila, pero kaya nila maniwala pa. So yun yung non-believer. Kasi pag non-believer, parang sobrang ano tayo believer. So sila, parang kaya anak ng Diyos, hindi po. Okay? So clear po, baka may mga question. Kung may mga question kayo, pwede tayo mag-approach yan. Kasi ang flight ko mamaya ako ay 11:45 p.m. Pwede ako dyan sa ano. Just po, yung oras tayo, mga 10, no? Mga 10. Ito po, alas 6 ng gabi dito, isa na, mag-12 sa office. Okay, so next. Kaya ka magiging sa ng deliver para ka magpaplano ng city. Kaya mga notebook po. Actually, merong notebook kasi, nakalimutan ko lang, sorry po. meron talaga yan. Pero okay lang. Sa February siguro, mag-return na kayo, pero sa March, gagawa tayo sa sarili natin notebook. Kasi meron tayong mga paper na so nakalagay ka J1 Cebu para uniform, para sa school lang. Okay? So, back sa kanina, bakit kailangan magbigay sa ano? Bakit kailangan mag-send sa mga busy ng believer? Yung isang pong disciple, si Renzi, si Clarence, ano po siya? Dati po siya hitman ng kapatides sa sindikato. Siya po kapatid siya ng tao. Di ba yung pagkakita yung pangalan na baka may makikigay na sa mga Islam yun sa farm. So, ano siya? Dato. So, magulong buhay niya. Pero araw-araw ko siya pinapadala ng 2016. Every day pinapadala ko siya ng devotion. May isang word doon na napadala ko sa kanya. Parang tumakas tayo. Nakalimutan ko kung ano yun. Talagang yung mas na yun minsan. Pupunta namin siya dito. Pakag-sharing natin. Ano po yan? Maliit na tao lang po yun. 6-footer, 300 pounds. At 300 ba? Mga 300 pounds, no? At ang kanyang bigote, parang siyang si Tatalino. Pero iso yun. Kaya, so, parang may yung hawak nila ni Nakfed. Pero malaki siya. Maputi. Mas maputi sa akin. Iso yun. Mendoza. So, yun po yung kwento. So, sa kanya, nung time, magulong buhay niya nasa napadala ko siya ng devotion na. Devotion, isang mo nila. Parang tuloy-tuloy yun. Pero sabi niya, nice. Okay. Doon po nagsimula. Nag-chat-chat kami ganyan sa nadala ko sa church, mag-suicide, magpapapala niya po yun. Tatlong araw na, parang si Jesus, tatlong araw po yun na hindi bumaba mo sa kama. May nagpa-overdose siya lang, yun na yung tranquilize siya para sa Levante. So sabi niya, baka hindi pwede sa toro, Elefante.
kung di pa, sa Japan ngayon, kung di ko pa pinawag yung anak niya, si Timothy, sabi ko, isipin mo pa ako. Bakit? Okay lang ito, stress. Ano rest? Ilan days na? Kung 3 days na ito, punta naman na, hindi naman alam ito. Ginisip mo. Sa ganyan, nag-work siya. Kaya nga, nakwento ko. Kasi ayaw ko, gano'n na tayo. Buhay siya. Para matuwa kayo. Buhay siya na yung sa kay Lord. Lagi siya yan. Kung mapansin niya, lagi siya gano'n na devotion. Kung hindi ngayon na trends. Ayan, nakita mo na. So, umaga siya gabi na. So, umaga siya gabi. Ayan, so next slide. Ayun na, tapos na tayo. So, next slide. Ayan. May mga guide po tayo. Bakit kailangan ng guide? Yung may sa akin, ano ba dapat yung babasahin? Kasi parang pare-pares na yung pinag-usapan. Di ba? Parang mamaya, ang pinag ko is, ano yun na matigas na pulis. Ano ba yung kalaban ng probinsyano? Ganyan tayo dyan. Kasi kung tayo ng probinsyano, hindi niya magkaintindihan. Kaya kung guide ito, ang maganda dyan, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, so, ano siya, hanggang December. So, technically, simula yan sa January, so umaga, magsimula yan sa Book of Matthew. Tapos, may establish sa kanyang cover. Sa gabi naman, Book of Genesis. So, hindi natin kaya basahin ng Bible isa o ano. Hindi po. Sino kaya mo? Hindi ko naman 1,000. Zay, kaya mo basahin yung Bible sa araw? Kaya mo? 1,000? Kaya? Lakan? Hindi, di ba? So, wala, di ba? Kaya ginawa ng guide para ukay-ukay. Kumbaga parang paying scheme, para everyday. Pag nabasa ko lang yan, kung sabihin nabasa mo yung Bible, hindi naman yun. May accomplishment. Ayan, so next slide. Ayan, okay. So morning, evening, day, ito po ang format ko mo. Day, item, scripture, application, prayer, and declaration. Bakit kailangan mayroong declaration? Kasi umaga, para meron silang gagawin sa iyo. Hindi naman lang ang declare mo, pwede mangyari. Pero mas may chance kasi nakasulat at kasama siya na Word of God. Sa gabi naman, ganun din, scripture, observation, application, prayer, and testimony. Bakit may testimony? Kasi pag may nangyari sa inyo maganda lang, ano ba sa nangyari? Kailan sila ba ni-crush? Nakapasa ako sa exam. Kasi nangyari, di ba? May bigay sa akin ng 100. Kasi nangyari. Di ba? Para si Lord matuwa, uy, lagi ka na niya may natulungan. Kasi nga, yung mga ginagawa siya, kinikwento ko sa tulad mo. Ayan po yung masulat sa journal. Ayan po yung sulat ko. Pero i-share nyo naman sa cellphone, next slide. Ayan, simple lang po. Date, title, scripture, tsaka observation. Di ba nga, verse na lang. Alam mo bakit? Pag verse na lang, alam mo bakit? Kasi minsan yung mga nagbabasa, teka, ba't ang title nito is ano, nakalagay dito is splendid. Splendid? Is splendid. Parang, wow! Tapos ang nakalagay sa kanya, sample lang. Jeremiah 29:11. Hindi mo nilagay yung verse. Ano kaya? Tapos nilagay mo doon. Nakalagay mo doon na our life can be splendid. Diba? If we have God and we can ba't ka naman doon? So, kasi buksan mo yung Bible. Jeremiah 29:11. Nakalagay dito na for I know the plans I have for you. So, wala. So, maganda rin minsan. Wala. Ako gusto ko yung gawin. Wala ng verse. Para may sila. Parang text lang ba? Hindi mo basa. Tapos, yung title mo, dapat kami, ikaw may catch. Tapos, yung observation, lalagay mo doon. Kung ano ba yung, example lang. Lagay example, yung John 3:16. Example lang, John 3:16, diba? Ang title doon is anything. Ang scripture, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, for whoever believes in Him should not perish and have an eternal life. Ano observation ko? If God can give His Son, He can give anything to you. So, ganun kasimple lang. Di ba madali lang? Application. Kailangan mo sumunod kayo. We need to follow God. We need to know His Son. Tapos prayer. Alam mo yung prayer mo. Alam mo yung kasi mo. Alam mo yung so ganun malilang po yun.
So, hindi naman ganun din. So, hindi ko na ilalagay sa cellphone para hindi mahaba kasi minsan, hindi mo alam ng mga tao mo. Pero kung mga generation, Gen Z. Mga Gen Z. Pero kung saan na parang iba season na, pero wala pa rin nangyayari. So, para maiksi lang, para gamay lang. At madaling mabasa, madaling check. Ngayon, makakatsamba ka yan. Makakatsamba ka doon. Parang mas masaya sa raffle, diba? The more entries, the more chance to win. Ganun din po yun. Padala mo lang padalan. Kung kaya nila, kaya mo sila. Diba kaya nila nila? Marami ko magsabi na Pastor, isa na napadala ko kay Indonesia. Parang nakasabit sa Indonesia. What's this, brother? Sorry, may verse. May verse Tagalog. Hindi may kandihan. Sabi ko, look for it. Okay, brother. Okay, so, next. Tapos na. Yan, yung bata ka. Ito kala ba kayo dyan? Michiko. Tignan mo. Bata. Sophia. Di ba? Ultimo yung bata ka yan. Next time si bata lalagay mo dyan sa picture para tsaka yan yung pag-demo ko sila. Okay. Kung may bata, may maganda. Kasi iba kasi sabi niya, basta maganda na po. Hindi na ako makasulat. Ako may gout ang kamay ko, hindi na makasulat. Ako din po may gout ako. Nung last year, mga kalakad. Pero sabihan niyo, nung sabi ko, baka kaya kamay ko, nusulat ako. Simula, nag-start ako December 4. So, sa Yabang Mayor, 2 months na ako nasulat kung gabi. Wala tigil ako. Kung di ko masulat, nahamang na napasa. Kasi, alam niyo naman ako, palipan-lipan yung pasal niyo. Pag alam mo, hindi naman biro. Hindi naman palipan-lipan. Pero palipan-lipan ako. So, ganyan po. Ito po pinakamatanda. 8 years old. Meron ba 80 dito? Wala po. Si Mama Bebe, ito. Ito 80. Hindi siya nagkakape hanggang hindi natapos magbasa. Tapos hindi siya natulog hanggang hindi nagbasa. So, nung naging hobby ka na, dami siya lumakas. Yung maintenance siya, kasama yung maintenance. Mas lalo humabang po. Kasi sa Bible, di ba? In his right hand is Proverbs 3:16, di ba? Glory and riches, and his left hand is long life. Tama ba yun? Proverbs 3:16 na lang yun. Riches and glory, at saka naman is long life, di ba? Parang something like that. Okay, next time. Kapsa tayo. Ayan, sample. Picture yung sample niya. Next slide. Ayan. Reminders. Again, take a picture of your daily devotional sa aming Bible sana. Ang ginagawa ko, noon, di Bible ako. Walang sulat. Sabi ko sa ayan kasi malamili ko, walang time. Ayaw ko sulatan. Dapat siya sa Bible nyo talaga, may sulat. Sulatan mo siya. Yung verse na ito, ginagawa ko. Para assess. Picture nyo sa aming Bible and then share your devotionals with God sama. And then, again, no group chat. Huwag na naman pala sa group chat. Huwag na naman pala sa yung mga gumagawa doon nila pag-ibig. Huwag na naman pala sa group chat. I-PM nyo lang. PM sa mami nyo, PM sa mga kasama nyo, mag-PM lang kayo. Mag-chisisa kayo ng word of God. Diba, para kasi hindi sa group chat, parang nandali. Okay lang sa namin, sinabi ko na, binatako nyo. Huwag na naman pala sa GC. Okay? Next slide. Ayan. We are sharing about what have been read and heard because we want you to have fellowship with us. The fellowship we share together is with God, the Father and His Son, Jesus Christ. We write these things to you so that you can be full of joy with us. 1 John 1:3-4. Full of joy. And then, next slide. Ayan. Again, ang daily devotion requires writing down what I learned, talking about what I learned, and then, ayan, mga picture yan, meron pong reward. Hindi nyo lang, baka ang reward ni Pastor Chris. Antayin ko na sa ganyan. Every month po, magbibigay tayo ng reward or ng prize sa mga kompleto. Starting this February. Next time. Again, lahat po tayo ay safe to be served,
And then, next is someone needs someone and someone needs to be. So baka yung katabi mo, yan tulad na ako, si Jim, may sinama siya. And then sila Chaka, may sinama siya. Sila naman, sinama niya. Kasi hindi ko sila pwede sa akin, yung kilala ni Sister Pen, baka sa Diyos, hindi ko Koreano. Pinapin ako. Di ba? Hindi ko kayo masama. Ang mga pagsama lang sa inyo at nasama nyo is very relation. Tama ba? And then again, ano yung ginagawa natin is make Jesus. Stay tayo, okay? So pag-tayo mo palakpak ka na malakas. Palakpak na malakas sa Ginoo. Tinataboy mo sa mga elemento, kapag na hindi maganda, bigla hindi maganda, tinataboy mo sa pagpapalakpak mo. Sige, isa pa, taboy naman. Thank you, Lord God, for today. Salamat, Lord God, sa yung salita. Thank you, Lord God, for bringing back the Bible in our life, teaching us to guide your word, Lord God. As we declare, Lord God, na lahat po na nandito, na nakatin, Lord God, maraming medyo mahaba ngayon, pero importante, maranasan nila. Marinig nila, madama nila ang salita, Lord God. Hindi po ang inyong Diyos sa salita, hindi kayo po, Lord God, na nagkasalita. At nagkasabi, bring back the Bible. Meditate the word. Share the Bible. Kasi church, malamang baka yung i-share nyo, nag-aantay na pala ng signal. Baka yung i-share nyo is nahihirapan na hindi na. Pero yung isang text nyo, isang chat nyo, kasama nyo si Lord, yan na maging life changer nila. Mabagong boy na dahil sa inyo. At ang mag-reward sa hindi si Pastor Chris, hindi si Daddy Derek, hindi si Daddy Bishop, kundi ang Diyos ng mga Diyos at ng hari ng mga hari. Lord, we thank you so much, God, sa mga anak patulong, God, for being blessed to guide them, God. And especially, we declare provision and protection patuloy sa buhay nila, God. And patuloy sa bigay mo sila ng encouragement, Lord, wisdom and discipline, Lord God, to do their daily devotion, right, recognition. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, in Jesus' name, Amen. Para sa buhay, Richard. At na lang sa'yo. Ayun.